Simula nang sumakabilang buhay ang tito kong magsasabong, magiinom at kung ano-ano pang bisyo. Kasama ang sigarilyo, si tita, ang solong nagtaguyod sa kanyang 4 na anak. Noong mga panahon na wala pa akong idea sa kung paano niya naiahon ang 4 nilang anak, bilang isang biyuda, mapagtapos ng high school at ang ilan ay umabot pa ng college. Ako naman ay nasa probinsya at kapisan ng aking mga lolo at lola sa bahay. 3 kaming magkakapatid at ang 2 ay kapatid ko lamang sa ina, na isang babae at isang lalaki, at kung paano hindi ko kabisado at maaaring komplikado. Hindi madali ang aking naging pakikipagsapalaran kasama ang aking mga lolo at lola. Bukod sa halos lahat ng gawain sa bahay, sambot ko, pagdating sa pera, medyo nangangamuti ako. At alam ko kung gaano nakakatamad ang mag-aral ng walang baon. Malayo kasi sa amin sina mama at ako, ayon sa kwento, anak sa pagkadalaga ni mama. Na noong magkaroon ng ikalawang pag-ibig, iniwan ako kina lolo at lola at sila na ang nagpalaki sa akin. Noong makatapos ako ng high school, doon ako napunta sa tita kong biyuda para doon ako mag-aaral ng college. At doon, nasampulan ako ni tita kung sa paanong paraan niya napag-aral ang 4 kong mga pinsana. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. "23 years old ako nang aking makilala ang babae na itago na lang natin sa pangalang Lenny years ago, matapos ko ang makagraduate ng 2 taon sa college. Sa poder ng aking tita na itago na lang natin sa pangalang Marisa, na tinatawag kong Tita Marisa. Working ako ng aking makilala si Lenny, at kaya naman kami nagkakilala dahil nagtatrabaho kami sa iisa lamang na company. Hindi ko alam kung tadhana ba o pagkakataon lamang ang gumawa ng paraan para kami magkakilala at sa naharap ay magiging lover at gagawa ng di malilimutang happy ending. Working ako bilang warehouse maintenance at required sa amin, lalo na sa lalaki, ang marunong magmaneho ng forklift. Night shift ako noon at tipong antok na nang maisipan kong sumakay ng forklift at mag-ikot sa loob ng aking nasasakupan. Nang hindi sinasadya, makita ko ang isa sa aking kabatch na isa sa aking naging source ng tamang sagot noong exam namin sa factory. At noong magsalubong nga ang aming mga mata, medyo nagkagulutan pa kami. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Martin, 37 years old. Doon ay nagkaroon kami ng medyo mahaba-habang kwentuhan habang nasa oras ng trabaho. Bawal yon, kaya lang gabi Bandang 2:00 ng madaling araw, at pagka ganon, hindi lang kami ang nakikipaglaban sa antok, kasama na ang mga nakatataas sa amin. Kaya ayon, alam naming lahat sa production at maintenance na kapag ganung oras, walang ibang umiikot maliban sa tulad ko na pilit nilalabanan ang antok. Doon mismo, nalaman ni my friend kung saan ako naka-assign at kung ano-anong kwento na about sa kanya-kanya naming trabaho, kasama na ang katrabaho. And speaking of katrabaho, nakaagaw pansin sa akin ang isa sa nakatalikod na babae. Nagtanong ako kay my friend kung ano ang pangalan ng kasama niyang babae. Pero ang sagot niya sa akin, "Lipat lang yan dito pre, bukas sesentensyahan na yan." Ganon, sabi ko, sabay tawa na namin. "Pero alam mo ang pangalan?" ulit kong tanong. At sinabangan niya na Lenny. Sinabi ko na, "Type ko yan pre, hingin mo naman ang number pre at ibigay mo sa akin. Sagot ko na ang merienda mo kapag naibigay mo sa akin. Alam mo naman na kung saan ako pupuntahan."
Sabay tawanan ulit namin, then naghiwalay na kami. Dumaan ang ilang araw habang nasa counter ako ng warehouse at nag-aasikaso ng ilang paperworks sa computer. Biglang sumulpot si my friend. Nagulat pa nga ako't hindi naman yun dun napunta. Kaya nga hindi niya alam na warehouse maintenance ako na-assign. Sabi ko, "Oh, naligo ka pre. Anong sa iyo?" "Eto," sabay abot ng papel na habang inaabot ko ay sinabi kong, "At may listahan ka pa?" Na sinagot ni my friend ng, "Hindi, yan yung number ng babae." Nalimutan ko na. Sa totoo lang na wala na sa isip ko, kaya sinagot ko siya ng, "Sinong babae?" "Si Lenny, naalala mo?" "Ah, oo." Sagot ko, "Ikaw talaga? Palibhasa kasi puro babae ang kasama mo dito, kaya nalimutan mo na agad si Lenny." Unti-unti na kitang nakikilala pre, dagdag pa niya. Sabay paalam dahil yun lang daw ang sinadya niya sa akin. Hindi lang isang beses kong nalimutan si Lenny dahil yung papel na inabot sa akin ni my friend na naglalaman ng number ni Lenny, hindi ko na naalala. At nakita ko na lang ulit noong naglalaba ko ng uniform. Na matapos kong ma-save ang number, buwan pa rin ang nakalipas bago ko na-text. Na pwedeng hindi ko pa rin maalala kung hindi pa kami ni my friend nagpakita sa kantin. At kamusta na raw kami ni Lenny. Doon pa lang ako nagsimulang mag-message kay Lenny. Agad naman siyang nag-reply, pero syempre gaya ng inaasahan, "Who you?" Malamang hindi niya ako kilala kahit sabihin ko ng diretso ang aking pangalan. Kahit naman kasi ako hindi ko alam ang itsura niya dahil nga nakatalikod siya ng aking makita. That days kasi nagbo-boarding house ako at meron akong 3 kasama. Unang kita namin ni Lenny, okay siya, maputi, magkasing taas kami at baka sabihin nyo hindi naman yun nakita kahit pa sabihin kong maganda. Pero maganda talaga siya dahil mismong ka-boardmate ko. Noong makita si Lenny, pag nagsawa na raw ako, abay ibigay ko raw sa kanya ang number. Baka raw sakaling siya papasa. Ayun, usap-usap, merienda, at kapag wala akong pasok sa trabaho, nagkikita kami ni Lenny isang park malapit sa apartment na kanyang nirerentahan. Bawal daw kasi ang lalaki doon kaya ayun, hindi niya ako mapapunta. Di ayun, umisip ako ng paraan kung paano ko siya mapapapunta sa boarding house. Hanggang sa dumating ang aking inaasahan na pagkakataon. Yung 2 sa 3 na aking kasama sa boarding house, pang-araw lang. Dahil team leader namin sila. Ang team leader sa amin, uniformado na iba sa warehouse at production. Sa aming company, TL ang madalas kausap ng SB at ASB. At yung TL, ang assistant nun, kinukuha na lamang sa linya. Yung isa sa 3 kasama ko sa boarding house, maintenance din, na noong buwan na iyon. Lahat yung kasama ko, pati maintenance pang araw, at ako pang gabi. Kaya sa boarding house ng buwan na iyon, ako lang ang nandun sa pag-araw, at napapunta ko si GF. Tanghali yon, sabi ko gusto ko lang siya na makasama sa tanghalian. Mindset ba? Mindset. Parang bad trip pa nga siya Siguro ayaw umalis ng bahay, napilit ko lang. Bagong ligo nang sunduin ko, then dumaan kami sa karenderya. Bumili kami ng pagkain. Pagkatapos namin kumain, nahirapan ako. Takte, magkasing taas lang kasi kami. Tapos ako yung una. Malamang masyakit yon. Para kaming nagtag of war. Pero wag kayo, kahit ganon nakadalawa kami. Yun nga lang, hindi na yun naulit. Di ko na siya nauto. Tapos noong ma-end of contract ako, nag-apply ako sa iba, naging magkatrabaho ulit kami. Sayang nga Yun kasing nalipatan kong boarding house, ang dami namin, 7 kami. Magkakaiba kami ng schedule kaya ayon, laging may tao sa boarding house. Nag-movie na lang kami, boring. Siya lang ang masaya.
Noong makagraduate ako ng high school at magpunta ako kay na tita para mag-aral ng college, doon ko na nalaman ang naging paraan niya kaya niya napag-aral ang aking mga pinsan. Noon pa lang nabubuhay pa si tito, opisyal ng barangay si tita. At doon nga ay naikwento niya sa akin ang naging sakripisyo nila noong singilin na ng kanyang bisyo si tito. Naging bedridden pala si tito halos isang buwan na kahit pagkain ng nag-iisa hindi kayang gawin. At kailangan merong nagsusubo. Mahirap nga kung ganoon. Na noong matigok si tito, hindi na tumakbo bilang opisyalis ng barangay si tita at nagsimula ng negosyong itlog. At sa naging matagumpay niyang pwesto ng itlog sa palengke, bukod sa nagkaroon siya ng 3 pwesto, napatapos niya ang 4 ng high school at ang 3 sa college. Yung bunso kasi inuna ang pagbo-boyfriend at ayon nabuntis. Hindi na pinag-aral ni tita at ako ang kinuha para pag-aralin at the same time, pag walang pasok sa school, magiging katulong niya sa itlogan at sagana talaga sa itlog. Marami siyang naituro sa akin, una na ang pakikisama na isa sa importanteng bagay sa larangan ng pagninegosyo. Magaling si tita at napalago niya ng kanyang negosyo lalo't ayon na rin sa kanya. Yun ang unang subok niya ng pagninegosyo.